Actually, pinapanawagan ko na panahon na siguro kung hindi kaya ng DOH Secretary ngayon itong mga napabilisin, itong mga health, ayusin, itong health care system natin dito, yung state of our public health care system sa Pilipinas, baka panahon na kailangan na po niya magbitiw dyan. No? At ang kailangan kasi natin po dyan, yung sinabi ko nga kanina, yung pinuno na may puso, no? Hindi manhid, hindi bulag, hindi bingi. Nararamdaman, nakikita, naririnig itong hinaing ng ating mga kababayan. Good morning at welcome sa Programang Pulso ng Bayan. Good morning, Jade. Good morning, Mar. Good morning po sa ating mga nanonood. Gandang umaga po sa inyong lahat. Una po sa lahat, Kong, alam mo, marami din nagtatanong, New Year na New Year at malapit ang eleksyon. Bilang ngayon, isang kinatawan ng Agri-Party List, Congressman, ano po ang nag-udyok sa inyong tumakbo bilang senador sa ngayong eleksyon? Well, ako, una sa lahat, no, lagi ako natatanong niya no, kung bakit nga daw. No? Kasi, alam mo, yung sa aking pag-iikot talaga, Jade, nakita ko napakarami po natin pwedeng magawa. No? At ang pakiramdam ko, talagang mas marami tayong pwedeng gawin doon sa Senado kaysa sa Kongreso. No? Isa na nga po itong pinaglalaban natin, no? Itong advokasya natin patungkol sa kalusugan. No? Talagang napakarami nating kababayan, nakakalungkot isipin, pinipili na lang, nasa bahay lang, nakaratay kahit may sakit, no? Dahil sa takot at pangamba na walang pambayad, walang pangbili ng gamot. Pag nagkasakit, mangungutang, lalong mababaw sa utang. Yung konting naipon sa isang iglap, mauubos. No? Madadamay pati yung pamilya nila. Kaya ito yung talagang tinututukan natin sa ngayon. Opo. Naalala nga natin nung during yung public, yung deliberation ninyo doon sa Kamara. Nag-viral po kayo doon nang inagaw po ninyo yung mikropono para pigilan yung pagtatapos ng pagdinig ng budget deliberation doon sa Kamara. Hawakan yung maigi yung mic nyo, ha? Yun nga. Baka maagaw. Ano nangyari doon, Kong? Paano yan? Lalo na ngayon na zero budget yung PhilHealth, paano yung madadagdagan yung ano naman ang komento, ano masasabi mo doon? Well, actually, nagsimula tayo nito September pa nung 2023, no? September 6, 2023. Tayo po ang unang nag-expose niya na napakarami. Kasi prior to that, akala ng lahat lugi ang PhilHealth. No? Akala walang pera. No? Nangungutang pa nga nun. Pero nung in-expose natin yan, doon nagsimula lahat. September 6, 2023. Nung time na yon 466 billion yung pera nila na nakadeposito, naka-invest sa iba't ibang T-bills, naka-time deposit. Samantalang, sabi ko, habang ito ay mga nakadeposito, ang dami nating kababayan ang namamatay, no? Dahil nga doon sa takot na ayaw magpadala sa ospital, no? So, hindi pwede ito, hindi katanggap-tanggap ito. Dahil, yun na nga, no? Bakit yung pera nandyan, no? Tapos hindi ginagamit para sa kalusugan. Kaya nga, tinanong ko pa nga doon, ano ba kayo, PhilHealth, no? Kayo ba ay insurance, no? Health provider, ng health insurance provider or state investment company? Dahil kung state investment company kayo, sabi ko, dapat magpalit na kayo ng pangalan, no? PhilInvest na lang, no? Hindi na PhilHealth, no? So, ito yan, dyan po nagsimula yan, no? Tapos, itong tanong nyo, actually, itong zero subsidy, hindi naman po zero budget, no? Tinanggal lang yung subsidy taon-taon. Last year, this year, dapat 74.4 billion ang makukuha. No? Itong 74.4 billion na to, galing ito sa collection ng mga sin taxes. Ito yung sa sigarilyo, tobacco, alak, pagcor, PCSO, pati yung sweetened beverages. Ito yung tinanggal. No? Dahil nga sa itong mga pera, ang tawag nila excess fund. Ang tawag ko, ayokong tawagin na excess or surplus. Ang tawag ko dito, unused. No? Kasi pag sinabi mong excess or surplus, ibig sabihin lahat ng kailangang gawin, lahat ng serbisyo na kailangang ibigay, nagawa na. No? Dito sa sitwasyon na to, may pera pero hindi nagagawa yung dapat gawin. No? Kaya ang tawag ko dito, unused fund. Napakarami po nito talaga. Sa ngayon, base sa hearing kahapon, lumalabas na sa almost 700 billion plus ang pwedeng gamitin, including yung collection ngayong taon. No? So 700, tanggalin mo man yung 203 billion na expected collection ngayong taon, may 500 pa na
500 plus billion na pwedeng gamitin. No? So, napakalaking pera dapat gamitin sa kalusugan. May ipinatupad po yung PhilHealth ngayon kong na 50% na dagdag na benepisyo para sa kanilang mga miyembro. Inanunsyo mismo ito ng mismong President at CEO ng PhilHealth. Ito ho ba ay may kinalaman din po doon sa pinaglalaban po ninyo? Panawagan last time? Yes, actually, bago ko sagutin yan, Jade, i-klaro ko lang, no? Itong pagtanggal ng subsidy, yung zero subsidy, tayo po ay kontra dito. No? Okay. Kasi ito talaga ay labag sa batas. No? Dahil malinaw na nasa batas ng sin tax law, earmark funds to. Kapag earmark funds, kailangan gamitin mo kung saan naka-earmark. Hindi mo pwedeng gamitin sa isang bagay dahil malinaw na technical malversation yan. No? Lalo na kung ang yan ay para sa kalusugan dahil alam naman ninyo yung sitwasyon ng public health system natin. No? Dito sa tanong mo na sunod, kasama ito actually dun sa commitment letter na napapirmahan natin sa Secretary of Health at sa Presidente ng PhilHealth. No? Pinirmahan nila ito, kaya tayo gusto natin ito mangyari. Dahil simula noong 2023, nung sinabi natin na yung perang napakarami dapat gamitin sa kalusugan, hanggang ngayon, napakakonti, ang bagal. No? So, ang ginawa natin doon, kailangan pirmahan ninyo at may timeline. No? Marami doon na nakalagay. No? At isa nga ito sa commitment nila na 50%. No? Natutuwa akong ibalita na halos lahat po 95%, almost lahat na po ng commitment nila ay naibigay na naman ng PhilHealth sa atin. No? At kasama nga itong 50% na additional, no? On top of the 30% na nauna nang naibigay, ngayon ay additional 50% for a total of 80% na. Kung susumahin mo, lahat-lahat, halos 95% na po yung naitaas ng mga benepisyong para sa mga miyembro. At this time, ano yung mga plano ninyo na parang, kasi siyempre, ginigit o pinapanawagan, dagdagan yung mga health benefit packages. Ano-ano itong mga health benefit packages na gusto niyo mong maidagdag para sa ating mga kababayan? Well, una sa lahat, base sa isang pag-aaral, yung Global Medical Trends Survey ng WTW, ngayong taon magtataas ng 18.3% yung healthcare cost dito sa ating bansa. No? Sunod sa Indonesia, magtataas ng 19.4%. So, kung magtataas dahil sa inflation, dahil sa mga mahal ng bilhin, dahil sa iba't ibang factor, itong pag-increase na ito, mababaliwala. No? So, kailangan mas dagdagan pa lalo. No? Dagdagan pa. Kasi kung titingnan mo, 12 years hindi nakapag-adjust ng case rate, yung mga deduction, yung PhilHealth, no? So, sa loob ng 12 years, yan ang yan. Itong itinaas natin ngayon, kung iisipin mo, parang inflationary adjustment pa lang ito. So, kailan mas lalo po nating itaas ito, no? Kasi, yun na nga, no? Magtataas ang healthcare, hindi po ito mararamdaman na naman. So, kailan mas lalong itaas, no? Ang isa pa na talagang pinupush ko ngayon, yung pong konsulta package ng PhilHealth, no? Gusto natin mangyari, nandun sa commitment nila na this year, 50% ng ating mga kababayan dapat nakarehistro na dito. Ano itong konsulta package? Ito yung primary care. Para sa akin, napaka-importante na magkaroon po ng primary care. Ito po yung pag-check up dahil napakarami nating kababayan. Hindi po nagpapa-check up. Kung kailan malala na, tsaka magpupunta sa hospital. Kapag naipatupad natin itong primary care na to, malaking pera rin po ang matitipid ng gobyerno. Dahil dito pa lang sa primary care, makikita kung anong problema, mapipigilan na. Napakarami nating nagda-dialysis, anong rason? Kasi hindi nagpapa-check up. Kung kailan malala na, tsaka magpapa-check, by then, kailangan mo na magpa-dialysis. No? So, yan po ang isang talagang pinupush natin ngayon. Nabanggit po kanina yung inaasahang pagtataas ng healthcare cost o gastos nga sa pagpapagamot ng mahigit 18%. Ngayong taon ito. 18.3. Paano yun kung mahal na nga, nagmamahal pa? Well, kaya nga po, ang akin, malinaw naman po sa ating Universal Healthcare Law, no? Karapatan niya ng bawat isang Pilipino. Kaya nga po nakalagay doon, merong zero billing or no balance billing. Pero nakakalungkot nga, hindi po nangyayari yun. No? Kaya ito po yung pinupush natin dahil napakaraming pera eh. No? Normally, ang ahensya ng gobyerno, ang problema, pondo. Sa sitwasyon na to, ang daming pondo.
Ngayon, ang tanong ko at hindi ko matanggap, bakit hindi maibigay ng mabilisan? Bakit hindi agad-agad na ibibigay? Kaya yun yung sentro ng tanong ko kahapon doon sa hearing. Bakit hindi pwedeng bilisan? Kung ang Kongreso nga, may minamadaling panukala, kayang mag-overtime hanggang madaling araw. Senado, ganun din. Bakit hindi gawin na bilisan? No? Kasi hindi naman nakakapag-antay po yung sakit Sinasabi po rin yung maraming pondo ang PhilHealth. Maraming pondo pero walang dumarating doon sa mga ahensya. Hindi nagagamit. Hindi nagagamit para sa kalusugan. Ang pera kasi ng PhilHealth, malinaw sa charter, 2 bagay lang pwede paggamitan. No? Pagpapalawak ng benepisyo, alam naman natin, kapag ikaw ay na-hospital, yung deduction na natatanggap mo, halos hindi mo maramdaman. Lugi ka pa kung iisipin mo. No? Meron nga dyan, 500,000 plus yung bill, 20,000 lang yung nababawas. Mga naririnig ko, meron akong mga ebidensya pinakita doon sa nakaraang hearing. 529,000 yung bill niya sa pagpapa-opera sa puso, 39,000 lang yung nabawas. Pero ngayon, dahil sa ipinaglaban natin, 400,000 plus na yung mababawas doon sa 529,000 na yun na naging example natin. So, ang nangyayari, kailangan palawakin mo yung benepisyo at yung isang pwede pang paggamitan lang ng pera ng PhilHealth ay pababain yung contribution ng bawat isa. No, hindi mo pwedeng kunin ito. Kaya kung natatandaan mo, Jade, gustong kunin yung 89.9 billion, di ba? So, bawal po ito dahil hindi po ito pwede. Lalo na kung ilalagay ito doon sa mga proyekto na hindi naman nakakamatay kapag hindi ginawa. No? Well, Kong, bago ko lang ipasa kay partner Admar, kasi may nakatakda kasing yung grupo ni Chief Justice, former Chief Justice Carpio, na sa petition, magsasubmit, hain sila ng petition para kontrahin yung zero budget sa PhilHealth. Kung sakaling mang papaboran ng Korte Suprema yung kanilang request o kanilang hiling, paano yung magiging implikasyon nun sa budget? Dahil meron ng di ba, approved na may 2025 budget. Sa pagkakaalam ko, kailangan ibalik, hingi ng supplemental budget. Yun ang pagkakaintindi ko, no? Kailangan humingi ng supplemental budget, no? Kung talagang naka-allocate na yan, no? So, yun ang pagkakaintindi ko doon, no? So, hindi ko po alam kung pwedeng tanggalin ulit sa iba at ibalik doon, no? Pero ang alam ko, ang pagkakabrief sa akin, kailangan ibalik sa Kongreso at hingin ng supplemental budget. Congressman, magandang umaga. Magandang umaga, Admar. Ano ba yung palusot nila? Bakit mabagal yung, sabi mo nga, unused fund or unutilized fund? Anong dahilan kung bakit meron silang ganong klaseng pondo? Well, actually, ang isang lumabas kasi na problema, yung dalawa yan, yung actuary, yung actuarial survey, bago raw may taas yung isang case rate, 6 na buwan ang kailangan magamit, Ang problema, 6 na buwan na nga, iilan lang, isang team lang ang gumagawa nitong study na to. So, isipin mo, kung mahigit 9,000 plus yan na case rates, gaano katagal yan bago maisa-isa, Kaya nga, ang ginawa natin, across the board muna, 30% and 50% na increase. Pero after nyan, dapat isa-isahin na to. Kung may sakit ka na ganito, magkano ba dapat talaga yung sagot ng PhilHealth? Yung isa pa na ako kahapon, nag-file na kaagad ako ng amendment to Republic Act 11223 or yung Universal Healthcare Law. Kasi nakalagay doon, Section 17, na yung administrative cost ng PhilHealth, yung pampasweldo nila sa opisina and everything, nakadepende sa collection. 7.5% of total collections from direct and indirect contributory members. Na ibig sabihin, doon po nakabase kung magkano makolekta nila sa collection, yun yung magiging pansweldo nila, pambonus nila and everything. So, ang nangyari, nakatutok na lang yung ahensya doon sa collection. Hindi na doon po sa pagbibigay ng benepisyo. So ako, ginawa natin ngayon, binaliktad ko.
itutok natin ngayon sa pagbibigay ng benepisyo. 10% of the total benefits payments, doon kukunin yung kung magkano ang inyong magiging pansweldo, bonus ninyo, whatever, doon sa benefits para mapilitan itong ilabas talaga. At doon sa commitment letter din, ginawa natin na ngayong taon, dapat 250 billion ang maigastos ninyo, no, maibigay ninyo sa taong bayan, sa mga miyembro, na para bumaba yung out-of-pocket expenses nila. Sa tingin niyo ba kung gastos ito ng tama yung mga unutilized funds, maraming mga nailigtas na buhay? Yes, of course. To. Sabi ko nga kanina, no, sa pag-iikot ko, ang pangunahing takot at pangamba yung pagkakasakit. At napakarami kong personal experience na nakaratay na lang sa bahay, pinakukuha ko, dinadala natin sa hospital, by then, too late na. Bakit hindi nagpadala sa hospital? Dahil nga, yung inisip nila, lalong silang marulugmok sa kahirapan, madadama, yung konting ipon. No, yung konting ipon sa isang iglap, mauubos. Kailangan pang isanla yung mga ari-arian. So, nasa bahay na lang lagi, hindi na nagpapadala sa hospital. And naging maaga pa ang PhilHealth kasi marami pala silang obligasyon. One time sa isang pagtitipon din, dyan sa PhilHealth din mismo, abay, personal na naningil ang PHAPI. Grupo ito ng mga private hospitals. 6 billion pesos pa pala ang pagkakautang ng PhilHealth sa kanila. Pero meron silang unutilized fund. Well, actually, kahapon, ito rin yung isang diniscuss ko, no? Nalaman ko, ganitong nangyayari. Kasi sa akin, lagi it takes two to tango eh. Hindi pwede, walang kwenta itong mga pagtataas natin ng benepisyo kung wala namang hospital, no? So nalaman ko nga na dalawang bagay. Ang dami pong hospital na blacklisted, no? So kahapon, sinabi ko, at kahapon din mismo ng hapon, ako po ay nag-file ng bill tungkol po dito sa pagbibigay ng amnesty, no? Ano tong amnesty na to? Ang dami nating hospital blacklisted dahil lang sa mga kaso na 2,000 pesos ang halaga, no? 2,600 yung isa, tapos ang penalty 300,000, tapos kakasuhan ng fraud. Bakit nagkaroon ng ganito? Double payment daw in 2,600. Nung inalam ko, bakit nangyari ito? Nung time na nagdi-digitize ang PhilHealth, nagko-computerize, so in-input sa computer, tapos nag-submit pa ng manual. So na-doble. So ang sabi ko, kung fraud dito, kung ako may-ari ng hospital, gagawa ba ako ng fraud na halagang 2,600? Tapos yung penalty, 300,000. Tapos may kaso pa ako, blacklisted pa ako. So hindi ito fraud. So napakaraming ganitong kaso, dapat ang mga ganito, lahat ng kaso na ganito, ma-amnesty, maalis. No? Para maibalik sa sistema yung mga hospital para madagdagan yung bed capacity natin, no? Yan po ang isa. Yung isa pa, yung pong amnesty or yung hindi amnesty, yung pong bayaran yung mga denied claims. Ano po ang dahilan nitong denied claims? Kahapon lumabas po sa hearing 4 billion nung last year lang yung worth ng denied claims sa mga hospital. Kasi pag dininay mo yung claims, totoo naman itong nilabas ng hospital, ibinawas, apektado yung kanilang operational capital, no? Yung capital, yung pag-ooperate nila ng hospital. So, anong gagawin ng hospital? Pipiliin, hindi natatanggapin yung mga ibang pasyente. So, bakit po may denied claims? Ito ay dahilan lang sa late filing. No? Kasi nakalagay, within 60 days, dapat mo i-claim yung mga reimbursement na to. Lumampas. Maaaring sa pabalik-balik dahil may kakulangan o whatever, yung may kulang na dokumento. Ang dami kasing requirement pag sinasubmit mo yan. So, late na submit, denied claims. So, ang gusto natin mangyari, ipabayaran natin ito. May isa pa, yung mga employer naman, yung mga direct contributors, yung mga delayed na kapagbayad nun, gusto kong i-amnesty din yung mga penalties nila. No? Para talagang start from bago tayo, magbayad kayo. Oo, kasi based din sa report, nabanggit mo, yung last year, 2024, 4.7 billion. Yes. Pero kung isasama sa nakalipas na 7 taon, 59.6 billion pesos.
Denied claim. So, ibig sabihin, sa tingin ng mga ospital, bayad na si pasyente kasi nga sisingilin na lang niya sa ano. Yes. So, okay na si pasyente, uuwi na siya. Ngayon, ang problema ngayon, nade-deny siya sa PhilHealth. Ang problema, siya nagbabayad ng kuryente, yung sa operation niya, Lahat. hindi naman dinidelay yung ano, sinisingil naman siya. Inabonohan na niya yun. Oo, nag-aabono siya. So possible talaga magsara itong mga ano, baka mabawasan yung mga ospital Tama natin kayo. na alam nating kulang. Tama kayo, Admar. Kaya nga ito po ang isang tutok. Sabi ko nga, dalawang parte dapat, no? It takes two to tango yan, no? Kailangan siguraduhin natin na meron tayong mga bed capacity sa mga hospital. Dahil alam naman natin, kulang na kulang, no? Kapag pumunta ka sa hospital, sasabihin sa'yo, ay, walang available sa PhilHealth ward, no? So, yan ang isang talagang tinututukan natin. Kailangan magkaroon po ng mga bed capacity, madagdagan yung bed capacity para itong mga benepisyong ginagawa natin, meron po itong kwenta. Dahil wala po itong kwenta. No? Kahit na naging libre na lahat ang gusto natin kasi libreng gamot, libreng pagpapagamot. Kahit magawa natin ito, kung wala namang hospital, walang kwenta. Pero natumbok po ba yung pinaka-solusyon dito? Kasi halos paulit-ulit na lang siguro itong problema na ito at kung hindi magapan, pabalik-balik na lang tayo. Parang laging present ang PhilHealth sa mga kontrobersya. Parang iiyak sila kung wala sila sa isang buong taon na nandyan sila sa kontrobersya po, Congressman. Well, sa akin kasi, alam mo, ang lumalabas kasi dito, no, nagkakaroon kasi, no, ito, personal opinion ko, no, pero ang akin kasi dito, kailangan tingnan ng ating pamahalaan, ng ating Pangulo especially, no, yung pong working relationship ng DOH sa ng PhilHealth, no. Kasi talagang sa akin, napi-feel ko, hindi po nagkakasundo itong dalawang ito. No? Para sa akin, hindi lang po ito dapat nakaasa sa PhilHealth. No? Enhancement of benefits ng PhilHealth, yes, number 1 yan. Pero kailangan dito yung DOH din. No? Hindi lang kasi PhilHealth benefits ito. Meron bang available na mga gamot? Nalalaman, lagi natin naririnig, nasa hospital, na confine. Pag reseta, walang available na gamot. Kailangan mong bumili sa labas. Ngayong taon, 44 billion plus ang pondong nilagay para pambili ng gamot. Last year, 27 billion. Saan napunta mga to? Oh, medical equipments, isa yan po sa kahapon na tinukoy ko. No? Doon sa Health Facilities Enhancement Program, ngayong taon, 35.7 billion, 35.37 billion ang pondo. Hinihingi ko sa DOH, ano ang timeline, ano ang plano ninyo, anong mga equipment ang gusto ninyong ang kailangan bilhin. Dito sa commitment letter natin, nagawa na natin maging libre yung mga MRI, PET scan, CT scan. Alam naman natin, napakamahal na mga to, no? Pero napaka-konting hospital lang meron. Isipin nyo, yung PET scan na ginagamit sa pagtukoy ng kung kumalat yung cancer. NKTI lang ang meron. Sa UPPGH, ngayong last August lang nagkaroon. Buong Metro Manila na public hospital, 2 lang ang meron itong PET scan. So, naipagawa nating maging libre itong PET scan sa PhilHealth. Anong mangyayari? Useless din kasi kokonti ang meron. Pumunta ka sa government hospital, ang haba ng pila, 6 na buwan, baka ka makakuha ng schedule. By then, malala na, no? So, ito yung mga talagang kailangan yung DOH saka yung PhilHealth ay magkasundo dito. Pero higit sa lahat, kailangan yung namumuno po dyan. Yung sinasabi ko nga, Admar, kailangan may puso, kailangan hindi bulag, hindi bingi, kailangan hindi manhid sa nararamdaman po ng ating taong bayan. At ang tinutukoy ko po talaga dito, ang kailangan namumuno po sa DOH ay taong ganyan. Yung namumuno po ngayon, sa tingin ko, parang hindi po ganyan. Well, sa tingin mo kung dapat magkaroon ng pagbabago sa leadership dito sa DOH or Actually, pinapanawagan ko na panahon na siguro kung hindi kaya ng DOH Secretary ngayon itong mga napabilisin, itong mga health, ayusin, itong health care system natin dito, yung state of our public healthcare system sa Pilipinas, baka panahon na kailangan na po niya magbitiw dyan. No? At ang kailangan kasi natin po dyan, yung sinabi ko nga kanina, yung pinuno na may puso, no?
Hindi manhid, hindi bulag, hindi bingi. Nararamdaman, nakikita, naririnig itong hinaing ng ating mga kababayan. Opo, para maging kasi ang gusto talaga natin dito, yung ating mga kababayan magkaroon ng libre, lalo na yung mga mahihirap. Zero billing, kumbaga. Pero ngayon parang hindi nila nararamdaman ang benepisyong ito mula sa gobyerno. Tama kayo, no? Hindi nararamdaman, napakalaking kasalanan dahil napakalaki ng pera. No? Hindi po nagagamit. Ang gusto po natin mangyari dito, Jade, wala dapat ni isang Pilipino, ni isang kababayan natin ang kailangang nagmamakaawa. No? Halos magmalimos. Umiikot sa mga kung kani-kaninong politiko para humingi ng tulong. Hindi po dapat ganon. Karapatan po ng bawat isang Pilipino ang libreng gamot, libreng pagpapagamot. At yan po yung pinaglalaban po natin talaga. Para na rin sa kaalaman ng ating mga kababayan, during doon sa budget hearing nga ng PhilHealth that time, kasama ng DOH, sa Kamara, hindi naman zero yung budget, di ba? Walang zero budget nung inaprubahan ninyo. Pagdating lamang dito sa BICAM. Sa BICAM. Tama po kayo. In fact, ang subsidy dapat na ine-expect natin ngayong taon na makukuha po ng PhilHealth ay 74.4 billion galing sa collection ng mga sin taxes. Congressman, maiba lang ako dahil kayo po ay nasa Agri Party List. Medyo marami din mga issue ngayon sa Agri, particular na po yung patuloy na pagtaas ng presyo ng iba't ibang mga Agri products. Ano ba ang may kukontribute mo nito sakaling palarin ka? Lalo na at maraming ito, malapit talaga sa bito, maliban sa PhilHealth kasi pangkalusugan, lahat, bawat isa apektado rin po dyan. Dito rin, pagkain, ito talaga yung isa sa mga yung mabilis talaga magreklamo yung ating mga kababayan. Well, sa akin, dalawa yan, mahalaga. Kahit anong pamahalaan, talagang ang primary responsibility, dalawa yan. Pagkain, kalusugan. So talagang yan ang isa po sa talagang tinututukan din natin. Napakarami po nating magandang batas. In fact, yung pong kakapasa nating Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, tayo po ay principal author din dyan, kailangan po talaga ang enforcement na maayos. Simula nung naipasa ito hanggang ngayon, wala pa po akong naririnig kung meron ba tayong nahuhuli, ano ba nangyayari. Patuloy na tumataas. Ano pa nangyayari? Ang taripa ng bigas, ibinaba natin from 35 to 15%. Naramdaman ba? Doon po sa isang hearing, sabi nung custom, 5 to 7 pesos per kilo ang nabawas sa buwis ng bigas per kilo. And yet, hindi naman po naramdaman sa merkado yung naibawas na buwis. Lalo pang ang tumaas. So ano pa nangyayari? Kailangan po talaga dito yung strict monitoring, strict implementation, yung mga hoarder, yung pong mga price manipulators, yung pong registration ng warehouses. Meron po tayong mahigit 1,000 warehouses. As of last time na tinanong ko, 600 plus pa lang yung narehistro. So kailangan po talaga ang strict implementation, strict monitoring. At sabi mo nga, Admar, kung tayo po ay pala rin sa Senado, isa po ito sa talagang tututukan din natin. Titingnan natin dito kung ano ang mga ahensya na kailangan talaga po. Sinimulan ko na po ito sa Kongreso. Sinimulan na natin ito dito. Pero sisiguraduhin po natin pagdating natin sa Senado, yan din ang isang ipagpapatuloy at tututukan po natin. Kasi after nung i-implement yung 15% na taripa, nabanggit mo nga rin na hindi bumaba talaga yung presyo po ng mga bigas na to the point, itong mga nakalipas na linggo na nag-real talk sila na talagang sobra-sobra itong presyo sa mga binibentang mga imported na bigas. Kaya nga magpapatupad or nagpatupad na sila ng tinatawag ng maximum SRP. Mahirap po ba matukoy? Kasi sabi nila mayroong profiteering na nangyari. Mahirap po bang matukoy kung sino yung mga nananamantala nito mula sa importer, papunta doon sa trader, sa middleman, papunta doon sa mga retailer? Kasi sa pagkakaalam ko, obligado din merong kopya ang pamahalaan sa sino yung mga importer, magkano yung kanilang bili. Mahirap ba na malaman mula doon sa mga importer sino yung bumili doon sa kanilang mga produkto, magkano yung kanilang benta, sino-sino ang mga trader na ito or mga middleman na ito papunta doon sa
retailer at sabi mo nga merong batas pero hanggang ngayon wala pa rin, hindi pa rin na-implement. Mahirap ba yun matukoy kung sino, lalo na yung nasa gitna? Ang tanong ko sa iyo, Admar, babalik ko, meron bang mahirap sa gobyerno? Kung ikaw ang pamahalaan, meron bang pwede kang hindi magawa? So kung gustong gawin, magagawa yun. No? So para sa akin, kung talagang gustong tukuyin, kayang tukuyin. No? Kung gustong hulihin, kayang hulihin. No? So meron ba, yan nga ang tanong ko sa iyo, Admar, kung anong sagot mo, meron bang hindi kayang gawin ng gobyerno? Yun po yun. Oo, kasi parang ang gagawin lang nila, mag-a-adjust, pwersahan. Pero yung mga nandoon, hindi nasusolve. Kumbaga, hindi nila na nasusukol. Ang nangyayari, kaya nga, sila yung... Ang mahalaga, strict enforcement. No? Pagdating, saan ito dadalhin, hindi nga natin malaman kung itong mga dumating. 4.7 million metric tons ang ating pong inangkat ngayon last year. Lahat ba ito na ilabas na? Lahat ba ito sabay-sabay? May tinago ba rito? Sinadya bang pigilan muna ito para tumaas yung presyo? No? So, kaya ang tanong ko sa iyo, Admar, uli meron bang hindi kayang gawin ng gobyerno? Meron po bang lumabas sa inyong pagdinig po, sir? Kasi ang unang nagreklamo dito sa pagbabawas ng ng taripa isang mga magsasaka. Yes. Tapos for the benefit sana sa mga mamimili kasi inaasahan na bababa raw pero same. So naging doble ngayon yung apektado nitong pagbaba pa rin. So parang sabi ko nga, ang tawag ko dyan, same as useless. Magkano na po yung nawawala na sana para sa mga magsasaka na makakatulong sana sa kanila sa kanilang pagsasaka para mas lumago. Kasi ngayon parang mas umaasa sila sa imported na lang palagi. Yung mga local, nabawasan na nga sila ng pondo, ayuda, or tulong mula dapat sa bulk nung sa taripa. Apektado pa sila sa mga kalamidad. Ang gobyerno sasabihin lang, mag-import lang na tayo. So kawawa talaga itong mga magsasaka. Kamusta po sila? Well, tama kayo, no? Sa akin, simulan ko dun sa nung nagbaba ng taripa, no? Sinabi ko na kaagad nung ibinaba yung taripa na hindi po dapat ito pang matagalan, no? Hindi po ito dapat hanggang 2028. Ngayon, iniisip nilang babawiin na yung EO63, no? Kung di ako nagkakamali doon sa number, dahil re-review. Ang sinabi ko noon, kailangan reviewin ito every 6 months, no? Kaya pansamantala ito, no? Na para lang bumaba yung presyo ng mga bigas, no? Pero ang mahalaga dito pa rin, ang napakalaking bagay dito, dapat agresibong pagtulong, pagsuporta sa lokal na magsasaka, no? Ito pong mga farm inputs natin, no? Kailangan siguraduhin natin to na makarating. At makarating ng tama sa oras, no? Kadalasan, binibigay ito kung kailan mag-aanihan na. Dumarating po yung abono, mag-aanihan na. Dumarating yung mga pestisidyo, mag-aanihan na. Ano mangyayari po dito? At pag dumating naman, ito, hindi lang sa wala sa oras, mali pa. No? Hindi bagay dun sa lupa, no? Kung ano yung ibibigay. So, ito po yung mga dapat talagang inaayos at ginagawa po ng pamahalaan. Pero ang sabi ko nga sa iyo, Admar, kung gustong gawin, kayang gawin ito, no? So, hindi lang po natin alam kung bakit po ganyan. At tayo naman po, wala po tayong tigil, no? Sa pagkukulit, pangungulit, pagdirikisa, pagbabantay po dito talaga, no? In fact, ang dami po nagrereklamo sa atin, direkta po nating pinapaabot at tinutukoy sa DA kung nasaan po yan at ano naging problema dyan. Huli na lang, Kong, sa kabuuan po sa budget sa 2025, marami po mga pumupuna rito, controversial, pinaka-corrupt daw na budget, election budget ba ito or 2025 budget? Ano sa tingin mo, Kong? Well, kasama ako dun sa Kongreso, Admar, kaya hindi ako makapag-komento. Pero para sa akin, ang akin lang dyan, ang hindi po katanggap-tanggap sa akin ay mabawasan po, no? Yung pong mga social services at yung pong para sa kalusugan, no? Hindi po natin ito dapat isawalang tabi na mga ahensyang ito. Ito po yung pinakamahalaga, no? Ito pong kalusugan, social services natin, ito po pati sa pagkain, hindi po ito dapat talaga ginagalaw at hindi po ito dapat nababawasan. Dapat ito ang tinataas, ito yung prioridad, no? Kaysa dun sa mga proyekto
na hindi naman po nakakamatay, sinasabi ko, kapag hindi ginawa. No? So dapat natin tutukan, una sa lahat, pagkain, kalusugan. No? Yung kalusugan natin, ang dami pong namamatay nating mga kababayan, bakit po hindi natin ito gawa ng paraan? Hindi po tayo dapat manhid. Kung ang nasa pamahalaan ay manhid, ay wala pong karapatan na nandyan, na nakaupo. Hindi po dapat pabigat sa taong bayan ng pamahalaan. Alright. Siguro, Kong, huling mensahe po ninyo muli sa ating mga kababayang nanonood po sa mga oras Pwede bang nito. mangampanya? Go ahead, Kong. Nasa iyo po. Una sa lahat, maraming salamat, Jade, Admar, sa ibinigay ninyong oras para may pamahagi yung aking pong mga ginagawa dito. Ang aking pong ipinaglalaban, malinaw na meron po tayong resibo niyan, libreng gamot, libreng pagpapagamot. Yan po yung gusto nating gawin. Sinimulan ko po ito sa Kongreso kapag tayo po ay pinalad sa Senado. Ito po ay sisiguraduhin natin. Lahat po ng batas na iaakda natin ay patungkol po sa pagkakaroon ng libreng gamot, libreng pagpapagamot. Gamot mo, sagot ko. Wala po ni isang Pilipino ang dapat pong nagmamakaawa, halos magmalimos, umiikot kung kani-kanino para lang po matulungan. Ang gusto ko po, paglabas po sa bahay tuwing umaga ng bawat isa, walang takot, walang pangamba na kung may mangyari, may magkasakit, walang panggastos. Dahil libre na po ang gamot at libre ang pagpapagamot. Gamot mo, sagot ko. Maraming salamat. Alright, maraming salamat ko mga kababayan. Si Congressman Wilbert Lee ng Agri Party List at tumatakbong senador ngayong 2025 midterm elections.